Lahat tayo anak ni inang kalikasan. Bawat tao, hayop o puno ay bahagi ng mundo, ang ating nag-iisang tahanan. Ang linis ng tubig dito. Ako si Miguel Tan Felix. Samahan niyo akong pumunta sa iba't ibang lugar sa ating bansa Ganyan. para tuklasin ang koneksyon ng kalikasan sa ating kultura. Yo, Norzagaray, Bulacan! Dito magsisimula ang ating adventure sa Planet XP. Explorers, let's do this! Ang ating goal ay makakuha ng real-world XP na magle-level up ng ating kaalaman sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ngayong araw, Explorers, kikilalanin natin ang ating kababayang dumagat sa Norzagaray. Susubukan nating ma-experience kung paano ba sila mamuhay, ano ba yung mga larong nilalaro ng kabataan sa kanila, ano ba yung mga pagkain ng mga kababayan nating dumagat upang mas malaman at mas maintindihan at mas ma-appreciate natin kung ano ba talagang koneksyon nila sa kalikasan. Tara G, sa Planet XP! Ang pin location natin ngayon ay ang Angat Dam. Isa tong man-made structure na nagbibigay ng supply ng tubig at kuryente sa Metro Manila area. At yung tubig na nakikita nyo ngayon dito, yan ang Angat Lake. Ang tubig dito ay nagbibigay ng kabuhayan sa maraming katutubong dumagat na matagal nang nakatira sa mga lupain ng Luzon. At sila ang kikilalanin natin ngayon. Uy! Ito ang ating 3 missions for today. Mission 1. Uy, gusto ko to ah. Na-curious ako dun sa bola. Ano kaya yun? Mission 2. Ayos, hindi to online farming. Pagtatanim in real life. Mission 3. Swerte ko naman, magagawa ko to. Pero, sino kaya makakasama ko? Explorers! Simulan natin ang adventure. Tara, G! Okay, so tatawid tayo ng lawa, tapos ito yung bangkang sasakyan natin. Kaya explorers, lagi tayo mag-iingat. Paalala, huwag magdala ng mga bagay na hindi kailangan. Dagdag bigat lang to sa mga dadalhin mo. So yung mga laruan, yung mga extra gadgets, iwan nyo na yan dahil hindi naman kayo maiinip dito sa biyahe na to eh. Marami kayong makikita, marami kayong magagawa, at marami kayong may experience sa adventure na ito. Lagi magsuot ng life jacket. Huwag mo nga alisin to habang nasa bangka ka pa para siguradong safe ka sa tubig, ano man ang mangyari. Huwag malikot sa loob ng bangka. Oo, exciting talaga sumakay sa bangka at maraming selfie moments. Pero, dapat lagi pa rin nag-iingat. Extra paalala, huwag na huwag kayo magtatapon ng basura sa tubig. Kung meron kayong maliit na basura, sa bulsa muna o kaya sa bag nyo muna ilagay. Laging tatandaan, huwag maging mukhang tamad. Be one tama. Laging ingatan ng sarili at ang kalikasan. Okay, finally, natawid na natin ang lawa. Pero kailangan pa rin nating tumawid ng Sapang Iligan para makapunta sa lugar ng mga dumagat. Kaya, tara G! Ang Sapang Iligan ay konektado sa Angat River na may habang 154 kilometers. Ang tubig na dumadaloy dito ay mula pa sa kabundukan ng Sierra Madre. At umaabot ito hanggang doon sa Manila Bay. Napakalayo, grabe! Ito yung Sapang Iligan eh. Ang linis ng tubig dito. Saka malamig siya oh. Alam mong galing talaga doon sa taas ng bundok. Alam niyo explorers na ito ang main source ng tubig ng mga dumagat na nakatira malapit dito. So ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa Sitio Iligan. Tara! Finally, explorers, narating na natin ang Sitio Iligan at dito ko gagawin ang aking first mission. Sakto, may naglalaro ng basketball, oh. Mahilig ako maglaro ng basketball. Try natin maghanap ng kaibigan, ha. Hello, magandang araw sa inyo. Pwede ba ako makilaro? Miguel pala, Miguel.
Joshua, pwede ba makilaro ng basketball sa inyo? Pwede, pwede. O sige, sige, laro tayo basketball. Ang una kong nakilala dito sa Sitio Iligan ay si Joshua. At tulad ng mga kabataan sa ibang parte ng Pilipinas, basketball ang hilig laruin ni Joshua kasama ng mga kaibigan niya. Siyempre, kahit malayo sa bayan ng lugar nila, may court dito. Kaya lang, madalas, nasisira ang ring at net nila. Pero hindi problema yan dahil pag nangyari yon, sama-sama nilang inaayos to. At kahit walang hagdanan, meron namang kawayan. Mahilig talaga kayo maglaro ng basketball dito? Opo, nasira lang po Yung? amin kong bola. Oo nga eh. Ito yung gamit yung bola, no? Hindi yung leather talaga, no? O tira, mga ano oras kayo naglalaro ng basketball? Paghapon daw mga alas 4. Alas 4 pagkatapos ng school. Simula dito, gaano katagal ang biyahe papuntang school nyo? Pagpapunta po doon, siguro mga 5 oras. Ano yan, lalakarin nyo? Lakad po. Pero dati po, doon po kami nakatira. Pero yung mga dito nakatira, doon din pumapasok. Hindi na po, dito na po dahil. Meron ng bagong school dito. Mga gaano katagal ang biyahe naman nun? Malapit lang mga 1 oras po. 1 oras. Isipin nyo, 1 oras papunta at 1 oras pabalik ang biyahe nila para lang makapasok sa school. Ibig sabihin, gusto talaga nila mag-aral. Joshua, meron ba kayo ditong pangkatutubong laro? Ganon? Bukod sa basketball, ano pa yung pangkatutubong laro nyo dito? Yung pangkatubo po naming laro, yung mali. Mali. Parang gusto kong matutunan yun. Mahirap ba yun laruin? Hindi naman po gano'ng mahirap. Turuan mo ako, kailan ba? Opo. Boys versus girls ang laban sa Mali, kung saan may 3 hanggang 6 na player bawat team. Ginagamitan nito ng maliit na bolang gawa sa dahon ng nyog. Walang gastos dahil sila na mismo ang gumagawa nito. Sa umpisa ay mala jump ball na agawan ng bola. Pagkatapos, parang agawan base naman. Pero para makascore, dapat madala mo yung bola sa base ng kalaban mo. At pwede kang harangan ng mga kalabang team. Dati raw nilalaro ito ng mga dumagat sa tabing ilog pagkatapos ng buong araw na pagtatanim, pangangahoy o pangingisda. Pero ngayon, ang bola ng Mali ay nilalaro na sa ibang paraan ng mga kabataang dumagat. Kaya naman nag-volunteer ang mga nanay at tita ng Sitio Iligan para ipakita sa akin kung paano laruin ang Mali. Kulang tayo, 2 lang tayo. Ayun po yung dalawa. Ay, bro, Pero teka, may lilinawin lang ako. sinong magbabato nito? Siguro po ay kayo at kayo ang masawak. Okay. Tapos saan po ang base ng babae? Saan sa atin? Yan, bis, bina. Kaso may aso, baka habulin ako. Paano pag binato ko dito, papunta sa akin? Pwede yun? Ready? Ready ako. 1, 2, 3, go! Tapos nakuha ko. Bawal na mahulog. Bawal pala mahulog, kailangan masalo. Laban. Okay, 1, 2, 3, go! Ina! Na tayo tatalon. 1, 2, 3. Takbo. Let's go! Hindi natin tatulungan? Ano score natin? 2-0. Sobrang taas, pinamataas. Pwedeng itago. Tuwan. Game. Pasok lang ba? Tatlo na kami. Panalo tayo. Okay. Nice. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Ito nagtatapos ang aming laro. Siyempre, panalo kami na Joshua sa score na 3-1. Let's go, GG. Maraming salamat sa pagturo sa akin ng Mali. Sobrang nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din sila. At, Yo! Mission 1 accomplished! GG! Let's go! So, ano pang hinihintay natin? Next mission na tayo para mas mag-level up pa tayo. Maraming salamat ulit, Joshua. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Let's go!
Yo, explorers! Pagkatapos maglaro ng basketball at mali, namasyal-masyal muna kami ng bago kong kaibigan na si Joshua. At may pinakilala siya sa aking magbubukid na taga Sitio Iligan. Ito po si Kuya po. Ay, hello, Miguel po. Kuya, ano po pangalan? Yami po. Yami. Opo. Miguel, Kuya Yami, Miguel. Siya si Kuya Yami Cruz. At dahil may kinalaman sa pagtatanim ang Mission Tuko, sakto ang meetup namin. Pero hindi lang pala pagtatanim ang ituturo niya sa akin. Kuya Yami, may narinig akong istorya. Yung mga ninuno nyo nakikipag-usap gamit yung halaman. Totoo ho ba yun? Totoo po yung yung pagka nakikipag-usap sila. Halimbawa po sa dalaga o kaya binata, ang ginagamit po nila dun yung mga dahon. Katulad po ng tinatawag po nila na tibig. Sa ano ho ibig sabihin ng tibig? Kunyari, yung lalaki, binigyan ng tibig yung dalaga. Ay ibig sabihin po umiibig siya dun sa dalaga. Kasi magkatunog, tibig. Opo, Tibig. opo. Pwede kong lagay sa bag ko to. Pag uwi ko ng Maynila, may pagbibigyan ako ng tibig. Sige po. Ganyan pala magpakilig ang mga dumagat. Lingguwehi, ang tawag sa kanilang kakaibang style ng pagsasabi ng damdamin gamit ang mga dahon. Masubukan nga. Tawag po nila diyan buko-buko. Halimbawa nakita ng matatanda, para silang kumbaga sa kuwan na buko na Nahuli. nahuli. Opo, parang nahuli po. Okay. Yan naman po yung sakate. Ang ibig sabihin nyo, sakate, sakali po na magkatita uli sila po. Baka sakali lang. Opo, baka Ito, sakali. ano ibig sabihin naman ito? Ano ang tawag po dito? Ang tawag po diyan ay pako. Ang ibig sabihin po ng pako, may pangako daw po sila. Pako, pangako, kasi Opo. katunog. Opo. Kunyari, pako tapos tibig, pag pinagsabay ko yun, Opo. pangakong mahal kita, parang ganun. Opo, parang ganun po. Sa mga dahon pa lang, kitang-kita mo na ang yaman ng kultura nila. Kaya hindi na ako nagtataka na expert si Kuya Yani sa pagtatanim. Gano'n na ho katagal ba dito ang mga dumagat sa lugar na to, Norzagaray, Bulacan? Ang pagkakasabi po nung tatay ko mula pa po nung wala pang dam. Pero ang kanilang mga ninuno, ang mga unang taong nanirahan dito sa Pilipinas, 40,000 years ago pa. At sa panahong yon, hanggang ngayon, ang mga lawa, ilog at mga sapa ang bumubuhay sa mga dumagat dito sa Sitio Iligan. Kaya nga lang po wala pang makitang tanim ngayon, inaantay pa na medyo bumababa pa yung dam. Depende ho sa taas ng dam, yung pagtatanim nyo ho. Pag halimbawa po patag-ulan na, tataas na din yung tubig. Kailangan bago din tumas yung tubig, ma-harvest na din po yung mga pananim. Gano'n ho kahalaga yung ilog sa pang-araw-araw nyong buhay dito? Bale, yung ilog po, siguro po, pagka walang ilog, wala na rin po sigurong tao. Kumbaga, kaya dito napiling tumira ng mga ninuno nyo Opo. ay dahil sa ilog na ito. Nakita Opo. ko nila. Salamat sa sinabi niya dahil mas naintindihan ko na kung gaano kaimportante ang mga anyong tubig sa buhay nila. Ano ho yung tinatanim nyo dito sa taniman ninyo? Bale, ito po, kamuting kahoy po ang tinatanim. Ito ho yung binibenta nyo. Opo, ito po yung binibenta. Ano ho ito? Katawan po nung kamuting kahoy, bale, halimbawa po, ilinagay siya dyan. Okay, so ito, may hukay dito na pahaba. Opo. Tapos yung katawan ng kamoting kahoy, ilalagay ho dito, no? Opo. Tapos tatabunan po. Okay, tabunan natin. Yan. Okay. Tapos, Ito rin. opo. Lagyan din natin to. Bali, diyan na po magsisimula yung kanyang laman. Pag tumubo ho siya, diba nakaganyan ho yung pagkalagay natin. Pag ganun, Opo, pag ganun po yung tubo yung pinakakatawan niya, maiiwan na po yung laman dun sa ilalim. Dun po susupling yung laman niya para mas lumaki yung kamuting kahoy. ganun ho pala. Ngayon, pagkakain ako ng kamoting kahoy, alam ko na kung paano siya tumutubo. Kuya Yami, maraming salamat ulit sa pagtuturo sa akin sa pagtatanim. At least may bago akong kaalaman ngayon. Salamat ho, salamat ho. Salamat din po sa pagdating dito sa lugar namin kahit napakalayo na. Opo, napakaganda dito. Babalik ako pag may time ako. Sige. New mission 2 accomplished! Explorers, 2 missions down, 1 more to go. Excited na ako para sa 3rd mission ko. Tara, let's!
Saan man tayo magpunta, laging bahagi ng mga buhay ang mga awit, tugtugan at sayaw. Mapa-TikTok challenge man yan o hataw sa stage o di kaya yugyugan sa fiesta. Laging may kwento ang bawat awit at galaw. Sa iba't ibang bahagi ng Bulacan, ang kantahan at sayawang katutubo ay nabibida nila tuwing merong pistang dumagat. Pagka malapit na magpipista, dito pala ang gagawa na kami ng mga kubo-kubo namin. Tapos bawat sityo, kanil-kaniyang pagluluto. O sama-sama rin pagsasaluhan ho ng sama-sama. Bale, lahat-lahat ho kami, sityo, balik 24 ho, buong Bulacan na ho yun. Yung nabanggit na kubo ni Kuya ay tulad nitong damara na itinayo ng mga taga-Sitio Iligan. Sa amin po, pagka tinawag na damara, yung ganyan po may bubong ng mga dahon-dahon. Pero lilinawin lang ni Kuya Yami, Pagka damara po, Tagalog. Kapag sa salitang dumagit po, demara. ang damara o demara ay isang silungan na gawa sa kawayan at dahon ng nyog. At alam nyo ba na ito ay tinayo ng 4 na tao sa loob lang ng 1 oras? Grabe lupit, no? Kasama sa mga ginawa nila ay itong mga bulaklak na nakatali sa mga poste. Ang ibang poste naman ay may kakaibang design na ang tawag ay Kinayasan kahoy. Parang maganda po dekorasyon. Parang bulaklak siya na yan. pero hindi lang ito basta-bastang nilalagay sa mga poste, explorers. May ibig sabihin din to. Simbolo po na siya ay gagamitin sa mga kasayahan. At pag may kasayahan, syempre tulad sa anumang lugar sa Pilipinas, nagkakantahan din ang mga taga-Sitio Iligan. At ang most requested song ay ang Kantang Dumagat. Nagsagaagim san kinumutla, Deka dumakita ay pangkaraniwen. Nagsagaage ay tanda, Dumagit yo amadun, Dapat nabuti lugay-lugay. Ang balat ng kahoy kahit na may lang, sa kadumagatan ay pangkaraniwan. Ang balat ng kahoy ay tanda, dumagat niyang talaga. Dapat lang mahalin sa tuwid-tuwina. Para sa mga dumagat, ang kanta ay kwento ng kanilang buhay. At isa rin tong paraan para ang kanilang kultura ay hindi makalimutan ng kanilang mga kabataan. Yo explorers! Para sa aking third mission, kailangan natin mag-picnic sa tabing ilog. Siyempre, pag may picnic, kailangan may pagkain. Kaya titikman natin ang lutong dumagat na nakakaintriga ang pangalan, ang binungo. Sa bawat biyahe ko, hindi talaga mawawala ang food trip. At dahil nandito tayo sa Sitio Iligan, kasama natin si Kuya Rolly. Kuya Rolly, Miguel ho. Magandang araw ho. Para turuan tayo magluto. Anong lulutuin natin ngayon, Kuya Rolly? Ito po ay binungo. Ano ang binungo? Ito po yung harina na linagyan po namin ng karne. Pag nagtanong ka dito kung sinong mahusay magluto, sigurado ang sagot na marami ay si Kuya Rolly. Pero sa pagkakataong ito, ang buong Sitio Iligan ang naghanda ng binungo. Ano ba mga kailangan natin na sangkap dito sa binungo? Pwede po nating lagyan ito ng katulad ng manok, isda, tapos yung mga baboy. Ang mga kababaihang dumagat ang naghahanda ng mga ingredients. Inasinan at nilinis nila ang bulaklak ng bitukan ng baboy. Oo, explorers, yan ang ginagawang chicharong bulaklak. Ang iba naman ay ginayat ang euro o kamoting kahoy. Yan yung ugat ng tinanim namin ni Kuya Yami kanina. Ito ang magiging pinakaharina ng binungo. Ang sabi ni Kuya Rolly, pwede rin daw itong kapalit ng kanin. Wala po kaming mako ng medyo malapit na may bigas, ito po ang aming pagkain. At habang naghahanda ng pagkain ng mga babae, ang mga lalaking dumagat naman ay nagsisibak ng kahoy at nagpapaapoy sa lugar kung saan nagtitipon-tipon ang ilang mga magulang sa sitio na tumulong kumuha ng mga dahong gagamitin pambalot. Excited na ako ang tikman. Sige ho, lutuin na ho natin. Anong dahon ang ginagamit po pala? Ito ay yung dahong kinukuha namin diyan, yung kung tawagin namin tiklopan. Tiklupan? Kung wala hong tiklupan, ano ho pa pong pwede kong gamitin? Dahon ng saging, pwede ho ba? Pwede po dahon ng saging. Pwede ho.
Ang mga dahon ng tiklopan ay pinadadaan sa apoy para mas lumambot at mas madaling mabalot ang lulutuing binungo. At kapag ganda na ang mga dahon, nilalatag na ang kamoting kahoy at saka nilalagyan ng palamang bulaklak ng bitukan ng baboy. At kapag nabalot na ito, saka naman ilalagay sa loob ng buho. Tapos, paano ho siya niluluto? Parang iniihaw lang po. Opo, ganun. iniihaw lang po namin dun sa apoy. Tinuro po sa amin ito nung aming mga tatay, nanay. Dahil kami po ay sa kabundukan na mumuhay. Ay wala po kaming makaldero noon. Ito po ang tinuro nilang pagluluto sa amin. At ito na, papunta na tayo sa exciting part. Ito na po ito. Pagluto na kasi tayo sa amin, pag sa Maynila, sinasabi namin, okay na to. Sabihin nyo nga, okay na to. Okay na ito. Ayan. Sige, kainin na ho natin. Tikman natin ang binungo. Ayan. Kita nyo naman, explorer, sa buho pa lang, may kaldero ka na, may sando ka na, lahat kompleto na. Yan na, iniiwan ni Tatay Rolly. Ito, sa akin po to. Opo. Okay. Ay, may baboy. Tapos, kamoteng kahoy. Cheers. Ang sarap. Ang sarap. Para siyang ano, parang siopaw. Parang kumakain ng siopaw. Ang galing. Itong pagluto ng binungo, sinusubukan niyo po bang ituro sa mga kabataan ngayon? Turo po namin doon sa mga anak namin, mga apo. Para sa mga magiging anak at magiging apo nila, at least marunong po sila. Buhay ang tradisyon ng pagluluto ng binungo. Pero masarap talaga. Tayo, no? Pwede pa pong huminga? Opo. Ang nagpapalasa sa kanya yung baboy. Yung oil ng baboy, nagpapasarap. Maraming salamat, Tay Rolly. Ayan, explorers, meron na tayong pagkain. Napakasarap. Para sa aking third mission, kailangan mahanap ko ang perfect spot para sa picnic sa tabing ilog. Kaya syempre, hihingi ako ng tulong. Tay Rolly, kasi kailangan ko sa mission ko na mag-picnic sa tabing ilog. Saan ho yung lugar dito kung saan ho kayo nagtitipon-tipon? Dito po sa amin, sa Iligan, kung mayroon po kami damarang ganyan, diyan na po kami nagtitipon-tipon para kumain. Pwede nyo ho bang samahan? Opo. Sige, dalhin ho natin itong mga binungo. Nung nakita ko yung damara, nako, alam ko na agad na ito ang perfect picnic spot sa tabing ilog. Ito ho yung damara, Tay Opo. Rolly. Ito po yung damara. Oho. Dito ho kayo nagtitipon-tipon. Opo, pag lalo po't gumagawa po kami ng umaga nito, natitipon-tipon po kami dito at ito ang pinagsasalo-saluhan namin ito. Magandang hapon po. May okasyon ho ba at nagaganda ho ng mga suot ninyo eh. May tanong ho ako, meron ho bang sayaw or katutubong kanta ang mga dumagat? Meron po. Meron ho. Pwede nyo ho ba ang turuan? Opo, sila po yung sumasayaw. Pwede nyo ho ba ang turuan kung paano ho ang sayaw ninyo? Sige ho. Tara ho. Paano ho ba yan? Ako kasali po ako. Paano po ba? Ang mga sayaw daw nila Ganyan, ay ganyan. inspired ng mga nakikita nila sa kalikasan, tulad ng mga alon sa tubig o di kaya ng mga dahong kinukumpas ng hangin. Gagayan ko si tatay. Ganito pala ang picnic ala dumagat style. May sayawan at tugtugan, may nagsaswimming sa gilid, may naglalaro. Grabe, saya pala nito. Mali. Try ko naman po mag-gitara. Try. Tay Rolly, try ko. Okay. Tama ba, Tay? Tama. Hindi, mas magaling ka pa rin sa akin, Tay Rolly. Nga po. Ayun, maraming salamat po. Thank you. Sa inyong lahat po, sa Sitio Iligan, kay Tay Rolly, maraming salamat po sa pagtuturo sa akin ng inyong sayaw, ng inyong kanta.
Nag-enjoy po ako. Marami po ako natutunan kaya maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Ingat po kayo palagi ha. Salamat. Bye-bye ho. Bye-bye. Salamat ho. Yo! Mission 3 accomplished! Good job, explorers! Yo, explorers! 1 destination, 3 missions, completed! Ang dami ko natutunan today. Ang dami ko na-gain na real world XP points. Yo! Adventure badge! Isa lang ibig sabihin yan. Level up tayo. Let's go! Water is life. Tulad ng buhay ng mga katutubo nating dumagat dito sa Sitio Iligan, Norzagaray, Bulacan, ay kitang-kita natin na nakatali sa ilog. At ang tubig sa ilog ay tuloy-tuloy ang agos, gaya ng buhay nila na tuloy-tuloy din na nag-iiba. Pero ang nakakabilib doon, explorers, ay gumagawa sila ng paraan upang ipagpatuloy ang kanilang katutubong tradisyon. Ganda, di ba? Lagi niyong tatandaan na experience is the best teacher. See you ulit sa next adventure. Walang absent ha. Tara G sa Planet XP!